Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, Laila de Lima, bumanat po kay BP Sara dahil hindi raw po kumikibo kay Suntay. Hindi. Pati yung reaction gustong kontrolin itong mga lintik na mga dilawan na to, no? Yan ang problema sa mga dilawan eh. Gusto nila pag kumibo sila, kikibo ka rin. Gusto nila yung sinabi nila, aayunan mo rin. Okay. Pag-usapan din po natin, ito pong banat ni Auntie Claire dito po sa eroplano issue na nasabi ni BP Sara dito po sa kanyang programa na ibalik ang tapang at malasakit, no? Ayon po kay BP Sara, dapat daw, teka, parang malabo ba ako? Okay lang. Dapat daw na ay madali lang pong magpadala ng eroplano, no? Para sagipin yung mga Pilipino doon. Pero pinagpipilitan po ni Auntie Claire na kulang sa aral si Vice President Sara Duterte at hindi niya alam yung kanya sinasabi dahil no-fly zone nga. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no? Hindi ko po maintindihan talaga itong ugali ng mga dilawan, no? Ang mga dilawan po, gusto nila pag nagsalita sila sa isang issue, dapat lahat magsasalita. Gusto nila pagka nagsabi sila ng pananaw, dapat ganun din yung pananaw mo. Kung hindi, babanatan ka nila. Ayaw nila, mga diktador tong mga to eh. Ayaw nila yung ibang pananaw. Okay lang nga kung kumukontra ka, okay lang. Si BP Sara hindi na nga nagsasalita, bumabanat pa rin eh. Bumabanat pa rin sila. Kaya nakakatuwa po, araw-araw nyo talagang pinopromote si BP Sara. Araw-araw nyo talagang binibigyan ng pansin, no? Actually, kahit wala pong media si BP Sara, kahit kayo po ang pinaliligiran ng media, maraming salamat pa rin. Kahit na walang kakampi si BP Sara na bayarang media, kayo naman po, yung laging nagsasalita sa media para i-promote si BP Sara. Katulad po nito, yung pong walang katuturang salita ni Suntay. Hindi pala walang katuturan. Yung pong wrong choice of word, hindi po. Yun pong sinabi ni Suntay, hinalimbawa niya na kay Ann Curtis. Nung 1 linggo pa yan. Ang tagal na pong panahon na naganap. No? Yung sinabi ni Suntay na yan, hanggang ngayon, dala-dala pa rin itong mga to. Kinasasama pa rin. De Lima, naroon ka, di ba? Nung sinabi ni Suntay yan, kaharap ka. Ang tagal mo naman mag-isip. Lunes na. Kailan po ba sinabi ni Suntay yan? Ang daming araw na. Naroon ka pa. Kaharap mo si Suntay. Yung pala, masama ang loob mo. Ang tagal mo naman makaisip ng banat. Bong Suntay po. Pasensya na kung nabanggit ko Anthony Suntay. Bong Suntay po. Ang tagal mo namang humirit. Tapos na lahat. Nakasagot na lahat, pati si Ann Curtis. Tsaka ka lang bibira. Buti pa yung si Zamora eh. Within that time, sinabi niya kagad na burahin yan. Tanggalin yan. Hindi ko maintindihan. Ito po.
Pakinggan natin. Ang banat niya naman ngayon kay BP Sara naman. Sabi po ni BP Sara, there is a kind of leader, ay ni De Lima pala. Sabi ni De Lima kay BP Sara, there is a kind of leader who does not talk, but their silence effectively disrespects women while dismissing her own office. She keeps quiet. Tignan nyo, yung pananahimik daw po ni BP Sara ay kahulugan ng dinidisrespect niya yung kababaihan. Ang galing, no? Mamaya nakatababanatan. She keeps quiet, yet her silence already speaks volumes. Kahit siya mismo ay babae, kahit siya mismo ay pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, sa gitna ito ng lantaran na tahasang pambabastos sa kababaihan. Ayan. Gets po natin yan. Kahit bastos sila, ang hindi natin gets ay kung bakit si BP Sara ay maatim na manahimik kahit inaalipusta ng babae, mga babaeng gaya niya. Dahil ba sa kakampi niya ang mga nagsalita? Oo. Oo. Kakampi niya yung mga nagsalita. Dahil ba sinabi ay sa konteksto ng pagtatanggol sa kanya? Oo, pinagtatanggol siya. Isn't the dignity? Gayahin natin ang boses niya. Isn't the dignity of a woman far more important to her than personal or partisan interest? Isn't decency in public discourse weightier than political tactics in pursuit of presidential ambition? Katulad ba ito ng pananahimik ni BP Sara sa pananakop ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea? Aba, damay-damay naman lahat. Damay-damay naman lahat. Pati West Philippine Sea na damay naman. Gaya ba ito sa pagtikom ng kanyang bibig sa harap ng pambabatikos ng Chinese Embassy sa mga kapwa niya opisyal ng gobyerno? Mas matimbang ba sa kanya ang suporta ng China para sukdulang talikuran ang kanyang bansa? Ang arte mo. Alam niyo po, sa totoo lang, bakit po babanatan? Ang gusto ni De Lima, banatan ni BP Sara si Suntay at saka si Topacio. Thank you very much po sa 250 pesos, Mimak. Maraming salamat, Mimak. Ayan, sa 250 pesos na pangkape. Okay. Buena mano. De Lima, ikaw ba may binanatang kang kakampi? Ito lang ha. Baka nakakalimutan na po natin eh. Kasi pag pinalabas po nila, pag pinalabas po nila na ano ba yung sinasabi ko? Ulit. Alam niyo po, pag once na binanatan nila, gusto nila lahat bumanat. Una, si Suntay po, pinagtatanggol niya si BP Sara. Bakit babanatan ni BP Sara yung kaisa-isang bumoto na ayaw ng impeachment sa Kongreso? Ikalawang tanong, De Lima, bakit niya naman babanatan yung nagtatanggol sa kanya? Kung hindi nyo naunawaan yung pagtatanggol ni Bong Suntay kay BP Sara, ano magagawa namin? Di ba? Bakit kinakailangan naming sumunod sa inyo? Kukundinahin din namin si Bong Suntay? Di kasuhan nyo. Wala kayong may kakaso, di ba?
Kasi nga, ang iniisip, hindi pwedeng kasuhan. Precisely, that's the point. Nagets na natin lahat yung gustong palitawin ni Bong Suntay. Ang punto ni Bong Suntay, hindi pwedeng kasuhan yung tao sa kanyang iniisip. Doon niya ipinagtatanggol si BP Sara. Samantalang kayo, iniisip pa lang ni BP Sara, kinakasuhan nyo na ng impeachment. Binoto yan ng 32 million. Yun ang nakakalimutan nyo eh. 32 million tapos ipapatanggal nyo lang dahil sa kagustuhan ninyo na matanggal dahil ayaw nyo siyang maging kalaban sa politika. Thank you very much kay Jasmine Nona na nagbigay sa atin ng 30 shekels. Shalom, Sir Badong. Okay. Tapos, hindi na nga kayo pinipigilan. Ganun talaga. Alam mo, Dilima, sa demokrasya, debate. Sa demokrasya, yung paniniwala mo, pwedeng kontrahin. Yung paniniwala ng iba, pwedeng kontrahin. Kontrahan kayo ng ideya. Utak diktador kayo eh. Yan yung ginawa sa kasama mo, di ba? Kay Erice. Ikaw nga pala nakinabang. Kaya, eto tanong ko sa'yo. Dilima. Bakit yung kakampi mo, ka-liberal party mo na si Erice? Bakit hindi ka rin kumibo nung tinanggal si Erice sa kanyang pwesto? Dahil lamang sa kumukontra siya sa mga polisiya ng gobyerno. Hindi ba gawain ng minority yung kumontra? Tatanungin din kita, gusto mo ng kontrahan eh. Bakit yung kakampi mo si Erice, hindi ka tumutol? Kakampi mo pa yan ha? Mas malala yun sa'yo. Tinanggal sa pwesto si Erice dahil gumagampan siya ng kanyang tungkulin. Ano ba tungkulin ng minority? Check and balance. Si Erice gumagampan lang. No? Si Erice nagsasabi po ng katotohanan. Binabanatan niya yung mga polisiya ni Marcos dahil palpak. Hindi ba trabaho ng minority yan? O kapartido mo pa yan. Bakit hindi mo pinagtanggol si Erice? Kung punahin ka rin ni Erice, yung pananahimik mo ay nangangahulugan ng kung ano-anong kalokohan. Ikaw nga, kakampi mo, hindi mo kinampihan eh. Bakit hindi binatikos ni Dilima yung ginawa kay Erice? Kasi siya yung nakinabang. Yung tinanggal na pwesto kay Erice, sa kanya napunta. Hindi ko pa po napapanood, pero ipipicture po natin yan mamaya. Gagawan ko po ng ano yan. Maraming salamat sa Margie. Maraming salamat. Ngayon ko lang nalaman na may privilege speech. Balik tayo dito kay Dilima. Dilima, gusto mong banatan ni BP Sara si Suntay na nagtatanggol sa kanya? anong utak meron ka? Tapos sasabihin mo na hindi siya karapat-dapat leader dahil babae pa naman siya. Binabastos yung mga babae. Ang linis mo naman. Dilima, na napakalinis mo. Tanong ko lang sa'yo, yung asawa ba ng driver mo hindi babae? Ngayon, sino ang bastos? Yung pinatulan mo, sino ang nakakabastos sa babae? Total, bastusan sa babae yung gusto mo eh. Sa totoo lang po, kayo mga audience, hindi pala natin pwedeng tanungin si Dilima, kayo na lang. Sino sa tingin nyo yung bastos? Yung hindi mo banatan yung nagtatanggol sa'yo? Kasi yun daw ang ano ni Dilima eh, di ba? Pag hindi mo binanatan si Suntay, ano yung mga sinasabi niya?
Eto, she keeps quiet, yet her silence already speaks volumes. Yan. There is a kind of leader who does not talk, but her silence effectively disrespects women. So, yun pong ginawa raw na pagtahimik ni BP Sara kay Suntay ay pagdisrespeto sa mga kababaihan. O, ngayon tatanungin ko po kayo. Si BP Sara, hindi niya binanatan si Suntay kasi si Suntay pinagtanggol siya mula sa mga buwitring congressman kasama si De Lima na gusto siyang tanggalin sa pwesto. Gawa-gawang kwento. Okay. Disrespect daw yun sa kababaihan. Meron akong kilala na dating senador na pumatol sa driver niya / bodyguard / lover / bagman. Pumatol itong dating senador na itago na lang natin sa pangalang Laila De Lima at yung kanyang driver / bodyguard ay may asawang babae. Sino sa tingin nyo, sino sa tingin nyo yung mas disrespectful? Yung hindi rumispeto sa kababaihan? Yung tumahimik dahil pinagtanggol siya ng isang congressman, si BP Sara? O yung isang dating senador na pumatol sa kanyang driver bodyguard na may asawang babae? Hindi ko maintindihan eh. Baliktad yata tong mga utak nito eh. Binanatan nyo ba si Father Flavi? Hindi nyo binanatan kasi si Father Flavi ay kasama mo pa nagdemanda sa mga 18 soldiers, di ba? Binanatan mo ba si Jim Coljax? Hindi mo binanatan si Jim Coljax kasi kakampi mo siya, di ba? Alin po ang mas disrespekto sa kababaihan? Yung nakikipag-video call ka sa hindi mo asawa? Na ginawa ni Jim Coljax? Kau naman Dilima. Napaka-ipokrito nyo. Tapos dahil hindi kumibo si BP Sara, natural, mas nakakahiya naman na banatan ni BP Sara si Suntay samantalang siya yung pinagtatanggol ng tao. Kahit kami, mag-aalanganin kami, pinagtanggol ka na nga, binanatan mo pa. Sa totoo, wala naman pong ginawa si Suntay. Sinampahan ninyo na impeachment si BP Sara. Pinakamaganda nga yung halimbawa ni Suntay. Iniisip ko lang, kakasuhan nyo ba ako? Hindi. Walang kaso kasi pag nag-isip ka. Magiging hindi po effective yung kung mag-isip ka ng mga malalabnaw na bagay. Kaya po siya effective, kaya hanggang ngayon, damang-daman nyo, kasi totoo yung sinasabi ni Suntay. Maraming nagnanasa sa magagandang babae. Wag na nating pangalan, wag na yan si Ann Curtis. Maraming mga magagandang babae na pinagnanasa. Ganon din naman yung mga lalaki. Marami ding magagandang lalaki na pinagnanasahan naman ng mga kababaihan. Pero dahil ba sa iniisip nila, may kasalanan na sila. Yun po yung point dun. Hindi po yung kung ano-ano. Anong sabi natin? Ang makakapag-isip lang na may masama sa sinabi ni Suntay ay yung mga taong hindi wasto ang pag-iisip.
Walang kawasto. Biruin mo, ang ganda ng halimbawa. Si BP Sara, ang halimbawa niya yun sa inisip ni BP Sara, nagugurgurin niya si BBM. Iniisip lang. Kasi nagalit siya yung ayaw ibigay ni BBM yung relo niya. Oh. Tapos, kayo, minasamahan nyo na yun. Ganda ng halimbawa niya. Halimbawa ako kay Ann Curtis. Iniisip ko na ganun. Dapat ba akong kasuhan? Thank you very much kay Noel Abalos na nagbigay sa atin ng 125 pesos na pangkape. Si Dilima nag-disrespect sa asawa ng driver niya. Si Arnold ganun din ginawa kay Sara Balabagan. Si Topacio Tsuntay, niisip pa lang. Sa kanila mas importante yung Tokis kasi sila, lang sila, projection lahat. Kahit na ma-EL tayo, kahit na pumapatol tayo kung kani-kanino, kahit nakikipag-video call, yung mga kadilawan natin, si Jim Coljax. Sino ba ka-video call sa tingin mo ni Jim Coljax? Asawa niya? Kung hindi niya asawa yun, di ba pambabastos yun? Sa kanila kasi palabas. Pakitang tao lahat. Sa salita lang, sa salita. Ang babait po nila pagdating sa salita. Pero yung ginagawa naman nila. Okay. Ayaw namin tong patulan ka. Kaya lang binabanatan mo ng pilit si BP Sara eh. Tagapagtanggol kami. Punta na tayo rito. Kay Auntie Claire. Nauubos tayo rito kay Dilima eh. Auntie Claire po tayo. Sabi po ni Auntie Claire, nasaan yung sinabi ni Auntie Claire? Ito. Nasira nga pala ex ko sa Okay. Sabi ni Auntie Claire, binanatan niya na naman si BP Sara dito po sa, sinabi kasi ni BP Sara sa program niya, ang dali lang magpadala ng eroplano. Di ba? Okay, ito po ang sinabi ni Auntie Claire. Imposible ang sinasabi ni Vice Presidente. Para malaman ng lahat, hindi po ganoon kadali magpadala ng eroplano. Kapag sarado ang airspace, hindi ka po talaga makakalipad. Kaya imposible ang sinasabi ng Vice Presidente na madaling magpadala ng eroplano. So baka mas lalong malagay sa kapahamakan ng ating kababayan. Sabi ng Pangulo, kung sila ililipad, siguraduhin lang na ligtas yung buhay. Di ba? Mindset lang yan eh. Basta lahat lang ng gagawin ko, babanatan ko lang yung mga Duterte. Wala akong sasabihin na proyekto. Okay. So, imposible daw. Bakit imposible? Imposible yan kung walang bansang nakakagawa. Tanong, Badong, meron bang mga bansa na nakapagpadala ng kanilang eroplano sa Middle East at nailigtas nila ang kanilang mamamayan? Sangkatutak na po. Alam nyo yung sinasabi na war zone, meron pong mga yan di ba? Kaya nga coordination. Ang gagawin mo dyan, magpapadala ka ng eroplano doon sa hindi war zone. So saan po sila nagpapadala? Yung mga ibang bansa. Sa Dubai o sa UAE. Is either sa Dubai o Abu Dhabi. Sa Saudi Arabia. Sa Muscat, Oman. Yun po yung tatlong point na masasabi nating medyo safe para po sa mga eroplano ng iba't ibang nasyon. Ngayon, para po pasinungalingan, yung sinasabi ni Auntie Claire na
yung sinasabi ni Auntie Claire na imposible daw, eto po yung mga bansang nakapagpadala na. Okay. United States, unang-una, facilitated. Saan po sila nagpadala? Sa UAE, Saudi Arabia at Jordan. So, dun po sila nagpapadala, hindi po sa Iran. Ba't ka magpapadala sa Iran? Binubomba nga yung Iran. At saka sa Iraq. Yung mga United Kingdom, naglikas na po sila ng 4,000 Britons. So, sila po ay arranged charter flights including one from Oman. 4,000 Britons na po ang naiuwi nila. France, organized multiple charter flights. Germany, arranged Lufthansa charter flights departing from Riyadh, Saudi Arabia at Muscat, Oman for high-risk group. So marami po, no? Germany, China. Yan. Eto malupit ang China. Marami pala silang taga-Iran at Israel. Beijing has chartered flights to evacuate its nationals from both Iran and Israel. Doon mismo sa bombahan. Siyempre, makikipag-coordinate ka dyan, di ba? Sa Iran at Israel, wag mo, bigyan nyo lang kami ng time na makalipad lang yung eroplano namin. Ganun po yan, makikipag-negotiate ka. Australia, organized government chartered planes. Chartered planes to ng gobyerno nila ang nag-organize. Poland, Jordan, Israel at Lebanon ang kinunan nila. Successfully repatriated hundreds. India, Indigo, Air India Express and Akasa Air operated special evacuation and relief flights. Italy, sa Oman din galing. Czech Republic, yan sa Egypt naman sila. Sa Egypt naman nila kinuha yung kanilang mga bansa. Other Europeans, Spain, Romania, Bulgaria, and Austria have also utilized chartered or government-supported flights for their nationals. Kazakhstan, evacuated 7,300 citizens using combination, makinig kayo using a combination of air transport and land routes. Okay. So, key evacuation hubs. Dito po, kinukuha ng mga mamamayan ng mga bansa ang kanilang mga mamamayan. Sa United Arab Emirates, sa Abu Dhabi at Dubai. Sa Oman naman, sa Muscat. Saudi Arabia, sa Riyadh. At sa Jordan, Amman. Yan po. Mayroon kang pagkukunan na medyo safe. Yung mga mamamayan mo, badong, mukhang mga bansang ano po yan, mga bansang mayayaman at Europeans. Baka wala namang yatang Asian countries. Eto po, meron. Japan. The government has organized multiple chartered flights from Oman and Saudi Arabia. Ayan. Tapos Korea, 296 chartered flights operated by Etihad. So, pwede po silang gumamit, magbayad sa mga Etihad, sa mga Emirates, sa Saudi Air. Pwede rin yung atin kung gusto ng mga eroplano natin. Okay, South Korea. Nakapag-uwi na ng 203 citizens. At nakikipag-coordinate pa yung kanilang government sa land evacuation to move citizens. Ito po, importante Okay. Mula po sa Qatar, Kuwait at Bahrain, gumawa po sila ng paraan, nakipag-coordinate sa mga gobyerno para dalhin yung kanilang mamamayan sa Saudi para mas safe yung departure. So yung mga tao nila sa Qatar, Kuwait at Bahrain, by land, pupunta sila sa Saudi para dun po sila mailigtas. Okay, nakipagtulungan din po ang South Korea sa Singapore at Turkmenistan
para po dun sa mga eroplano o anuman yung logistics na kinakailangan. Mayaman na yan na bansa, nakipag humingi pa ng mga tulong sa mga kapwa nila bansang mayayaman. India, ilan na po ang nailigtas nila, airlifted from region? 52,000 citizen ang nailigtas ng India. Ginamit po nila yung mga Indian carriers na Air India, Express, Indigo, at Akasa Air. Okay. So, kinukuha po nila tong 52,000 citizen na to mula po dun sa medyo relatively ay tahimik na lugar. Singapore, kinukuha naman po nila yung kanilang mga mamamayan mula po sa Muscat, Oman. Thailand, the government is evacuating citizen from Iran. From Iran by transporting them overland. So, yung mga taga-Iran nilang mamamayan, tinatransport nila papunta ng Turkey. At doon po sila babiyahe pabalik ng Bangkok. Okay. China, 3,000 mamamayan ang naligtas mula sa Iran at Israel. Yung mga ibang evacuees nila ay kanila pong pinadaan po sa land papunta ng Azerbaijan. Kazakhstan, nearly 1,000 citizens. Okay, kaya po tayo, many Asian governments, ito po ang kanilang ginagamit. Land corridors. Hindi po lahat laging eroplano. Ito po, citizens are moved by bus from conflict zones to stable hubs. Riyadh, Muscat, or Turkey. Charter hubs. Dedicated evacuation flights are primarily departing from these hubs to bypass close air routes over Iran and Iraq. Final support. Some governments are fully covering charter costs while others have set a fixed fee for passengers. May plano po ang mga gobyerno nila. Kaya hindi po totoo na hindi ka pwedeng magpadala ng eroplano. Yan po ay napakalaking palusot na hindi pwedeng makalusot dahil buong mundo, yung mga tauhan nila, yung mga mamamayan nila, nililikas nila mula sa Middle East. Ano yung sabi? Mula sa Iran, tinatawid nila land para makaligtas sa bombahan. Tayo po, ano ang plano ng gobyerno natin? Magtago at magdasal. Tago at dasal. Makikipag-coordinate ka sa mga gobyerno doon. Padadaanin mo sa land route para makaligtas ka. Madala mo sa Oman, madala mo sa Saudi, madala mo sa Abu Dhabi at sa Dubai. Tayo po ang isa sa may pinakamaraming tao dyan sa Middle East. Ang mga OFW po natin, ang inaasahan po nating nagpapasok ng pera na lang sa bansa. Wala na pong ibang pumapasok na pera. Yung import po, export po natin, practically wala na. Dahil ang number 1 nating bumibili ng mga export natin. Di ko alam kung number 1, basta mataas po yan. Yung China, hindi maganda ang ating relasyon sa China. Bakit mo naman magising na kayo OFW? Hindi po OFW may kasalanan nito. Bakit mo papagisingin yung OFW hindi naman sila natutulog? Kasama ba si Kakdak sa New York?
Walang hiya kang tao ka kung kasama ka. Kung hindi naman, walang hiya ka rin dahil wala kang ginagawa. Anong uri ng gobyerno to? Tayo lang po ang hindi natataranta na maglikas ng mamamayan natin. Pinagtatago lang natin. Biruin nyo, wala pa yatang 1,000 yung hindi pa natin ano yun ha, hindi pa natin eroplano yun ha. Sumakay pa ng mga commercial plane yan. Hindi po talagang wala pong plano, hindi lang po kumandyan. Wala talagang plano, walang kapasidad na anong command, hindi po talaga, wala po talaga tayo as in zero, nada. Ano sabi ni ano, di ba? Si Ramon Tulfo na, mga Tulfo, support pa more. Ano sabi ni Ramon Tulfo? Matagal na pong hindi na bumuboto yung mga yan sa mga Marcos. Duterte na po yung mga yan. Sa totoo po, nakakalungkot kasi ang laki po ng ambag ng OFW. Hanggang salita lang tayo ng mga bayani. Hindi lang po sila bayani. Sila na lang po talaga yung bumubuhay sa ekonomiya natin. Grabe po, ayaw gumastos ng pera. Auntie Claire, magkano yung inilaan yung budget? Sige nga, kung totoo na naghihintay lang kayo na ang hinihintay nyo yata, alam nyo na pag-usapan namin yan sa Birada Agila kanina. Naisip namin, hindi kaya parang sinasadya na ng gobyerno na huwag pauwiin kasi wala naman kayo may offer na trabaho. Alam nyo, posible, tama, huwag nyo pong sisihin yung mga DM. Naawa rin ako rin sa tao na sinibak na raw sa pwesto yun. Talaga naman wala yatang budget eh. 'Di ba? Siya lang ang pinaharap dun. Yung mga boss nun nasa loob. Sabihin mo walang budget. Boss ba yun? Yun yung problema eh. Hindi naman po sa na hindi siya bastos o kung ano. Palagay na natin. Pero palagay nyo ba gagawa ng ganun yun? Sa palagay nyo ba siya yung boss? Yung tao na yun, siya yung boss? Boss dun sa DMW na yan? Kawawa rin eh. Nautusan lang yun. Palayasin mo na yung mga nariyan. Sabihin mo walang budget, walang pondo. Boss ba yun? Dapat ang boss ang sinibak nyo. Hindi yung tao na pinaharap nyo. Umaasa na kumalma yung korekto si Esme. 'Di ba? Umaasa sila na baka kumalma naman hindi na tayo gumastos. Gastos kasi yan. Lahat ng uwi dapat bigyan nyo ng ayuda. Diyan dapat ibigay yung mga ayuda. Ang dami nyong pera. Ang dami nyong binadget kung ano-ano. Nakalimutan ko po ipunto kanina yung sa Mount Kamuning na yan. Kaya po naroon si Marcos at ang pamilya niya sa anong tawag dyan sa na yan? Footbridge. Footbridge lang yan eh. Kasi yan lang po yung kanyang proyekto sa Build Better More. Footbridge. Nakakahiya. Pinakamalaking utang. Correct. Ayun, nakakalimutan natin. Hindi lang po yung gagastosan nila. Wala nang remittance. Doon po sila kinakabahan. Pag wala na po remittance, bagsak na po talaga yung bansa natin. Walang kita sa import, ay sa export. Walang kita sa tourism. Walang kita sa, wag niyong literal
Baka sabihin nyo, talaga walang kita. Ito nga, may kinita. Hindi po yun yung ibig ko sabihin. Walang kita, walang pumapasok na foreign investment. Ano pa ang gagawin natin? Ngangala lang. Tapos very busy sila. Alam nyo po ang Kongreso, dapat naghanap kayo ngayon ng pondo. Natandaan nyo po, hindi po kusang darating yan. Tama naman yung DMW na tauhan na yun, baka walang pondo. Ano pa itutulong nila, walang pondo. Sinibak na raw yun yung humarap. Tamang magagalit kayo dun sa tao na yun. Kaya lang, inutusan lang yun eh. May boss yun eh. Alam nyo, ipaliwanag ko lang po sa inyo, wala pong pera para dyan. Wala po nakalaan na budget dyan na pag sumiklab yung digmaan, may budget tayo. Wala po. So, dapat ngayon ng Kongreso, pinag-i-emergency meeting, hindi emergency power. Magkaroon kayo ng emergency law. Katulad kay Tatay Digong, magpasa kayo para mabigyan ng pondo. Yung repatriation, yung pagpapatakas sa mga mamamayan natin. Wala namang pondo yan. Saan nga naman kukuha ng pondo? Konti lang po yan yung kung maitutulong. Meron na po ba silang pinag-uusapan na mabudgetan yung pagbabalik ng mga Pilipino? Wala. O saan kukuha? Kaya si Tatay Digong, inuna niya yan. Yan pong Bayanihan 1 and 2. Diba? Una, Bayanihan 1. Yung may COVID. Kinakailangan mong bumili ng mga panturok. Kinakailangan mong bumili ng mga PPEs. Wala tayong pondo. Kaya, nag-emergency sila, gumawa sila ng batas, pinasa nila. Tanong nyo po, kung sino po kumontra dyan sa Bayanihan 1 and 2. Correct. Si Kiko Pangilinan tsaka si Rizal Tiberos. Sila po. Kaya po tayo nabigyan ng ayuda nung panahon ni Duterte dahil sa Bayanihan 1 and 2 law. Dalawang batas ang pinasa nila. Hindi po yan, hanggang tokes lang po yan, yung magmamonitor. Hanggat hindi kayo nagpapasa ng budget para dyan. Emergency na batas para po sa pagpapauwi ng ating mga kababayan. Pag wala po kayong batas na ginawa, bawal pong ilipat yung mga pondo kung saan. Hindi po yan po pwede. Kinakailangan po yan, gumawa sila ng batas. Meron na ba kayo narinig sa Kongreso na gumagawa ng batas? Wala. Busy sila sa pagpapatalsik kay BP Sara. BP Sara sa impeachment ni BP Sara. Wala silang pakialam. Magtago lang. Kaya ganun ang payo nila. Magtago kayo. Huwag kayong lalabas. Samantalang yung mamamayan ng ibang bansa, nakikipag-coordinate para maitakas nila by land route. Ko-coordinate sila sa Iran tsaka sa Israel at US. Dadaan po alas 10 hanggang alas 12. Dadaan po yung mamamayan namin. 3 bus yan. Huwag nyo pong tirahin sana. Kasi para makatakas. Kahit, eto po real talk, wala po tayong pondo na standby fund eh. Wala pong ganun eh. Ang bawat pondo po, may item yan.
Kaya pagpagawa po ng mga kalsada, paano sila makakakurakot kung walang ipapagawa? Matitiyak po natin na seryoso sila pag nagpasa na sila ng batas. Hanggat wala pong pinapasang batas, tokis-tokis lang yan, monitor, will monitor, we will monitor. Wala pong budget eh. Alam mong seryoso yung isang gawain pag binadgetan. Paano mo ba budgetan? Wala naman sa batas yan na budgetan yan. Gagawa ka ngayon ng supplemental budget. Gagawa ka ng batas. Kaya nga may Bayanihan 1 and 2 si Tatay Digong nun. Kasi kinakailangan mong bumili ng mga pang-injection. Kinakailangan mong bumili ng mga face mask. Yung mga PPEs na ginagamit ng mga doktor at mga nurses